Ngayong araw mga kabayan ay sasamahan ko ang aking misis maghanap ng maaari niyang applyan na trabaho dito sa Nok, Greenland. Nakakuha na pala ng CPR number ang aking asawa. Yan ang isang requirements kung gusto mong magtrabaho dito sa Greenland. Pagdating mo dito ay magre-register ka sa munisipyo at bibigyan ka ng CPR number. Pagkatapos ay pwede ka nang pumunta sa tax office para makapag-register at pumunta ng bangko para makapag-open ng bank account para doon i-deposit ang iyong sahod. At ito na nga mga kabayan, bali mag-uumpisa na kaming mag-iikot-ikot dito sa Nok City ng aking asawa. Bali maglalakad lang pala kami ngayon, hindi kami gagamit ng sasakyan. Kasi nga gusto kong makibisado niya dito yung mga daanan papunta sa lugar mga kabayan na maaari niyang trabahoan. Bali mayroon palang nag-refer sa amin dito na kung saan pupuntahan daw namin yung isang grocery store dito mga kabayan na pwede daw naming applyan pag makuha na namin yung CPR number. Sobrang ganda nga ng panahon ngayon mga kabayan at tirik na tirik yung araw at hindi siya sobrang lamig dahil nasa -2 degrees lang yung lamig ngayon. Palapit na kasi yung summer, kahit ganitong oras ay nasa alas 6 na ngayon ng hapon ay maliwanag pa rin. Sobrang sarap nga sa pakiramdam pag ganitong panahon, pag palapit na yung summer. Ang ganda ng klima dito, yung temperature ay kayang-kaya lang ng katawan, hindi siya sobrang lamig at hindi siya mainit. Kahit summer dito ay hindi siya mainit kundi katamtaman lang. Mas gusto ko dito pag summer. Naalala ko dati nung sa Pilipinas pa ako, pag nag-a-apply ako ng trabaho, umaga pa lang alas 7 ay naglalakad-lakad na ako. Halos lahat mga kabayan ng mga pwede kong applyan ay pinapasahan ko ng resume. Matagal din ako nakapagtrabaho sa Pilipinas dahil nga bagong graduate pa lang ako dati at wala pa akong experience kaya ang hirap makipagsapalaran sa Pilipinas. Pag matanggap ka pa doon ay pwede ka pang kumuha ng mga health card, yung mga SS Pag-ibig, NBI, police clearance. Ang daming requirements bago ka matanggap. Pagkatanggap mo naman ay maliit pa yung sahod. Pero okay lang yun mga kabayan at nagamit ko din yung experience na yun bago ako nakarating papuntang abroad. Dito sa Greenland, napansin ko, hindi naman ganun talaga ka-standard yung pag-hire nila dito sa mga trabahante. Depende na lang mga kabayan kung skilled talaga yung hinahanap nila. Kasi dito sa Greenland, pag skilled ka ay kaya talaga nilang gastusan yung tao para makarating lamang dito sa Greenland. Pero itong trabaho na apply ng misis ko ay gusto lang nila yung kinukuha nila ay nandito na sa Greenland. Hindi kasi sila masyadong gumagastos talaga sa ganung mga trabaho dahil yung trabaho lang naman mga kabayan ay nasa supermarket lang naman sila gaya ng merchandiser yung tawag sa kanila dito, yung mag-arrange ng mga product nila dito at yung mga pagkain gaya ng mga grocery. Yung sa akin mga kabayan ay electrician kasi ako, kulang kasi yung electrician dito kaya nag-hire sila sa labas ng Greenland at kaya nilang gastusan yung mga ganong skill basta qualified ka lang. Pero kapag nandito ka na sa Greenland mga kabayan, mabilis ka lang naman makapag-apply ng trabaho. Gaya dito sa misis ko, meron na kasi siyang residence permit mga kabayan. Pagdating niya dito ay kailangan lang siyang i-register sa munisipyo, makakuha siya ng tax tapos makapag-open ng bank account, pwede na siya agad makapagtrabaho. Hindi gaya nung wala pang mga papel mga kabayan na mag-hire sila sa labas ng Greenland. Ay talagang ipaprocess yun, aabutin pa ng 3 months yun yung tinatawag na fast track. Nung nasa Pilipinas pa yung misis ko habang nagpa-process pa siya ng papel papunta dito sa Greenland, mayroon na akong kakilala dito na nag-o-offer ng trabaho kung darating yung misis ko. Yun nga lang ay hindi umabot yung misis ko at yung trabaho na yun ay mayroon nang nagtatrabaho. Dito naman ay marami namang pwedeng trabahoan dito basta hindi ka lang pumili. Sa ngayon kasi ay wala pang vacant yung mga trabaho na ino-offer ng kakilala ko. Kaya dito mayroon namang isang nag-offer sa amin na subukan daw naming mag-apply dito sa sinasabi niyang grocery store at ngayon ay pupuntahan nga namin para makabisado ng misis ko. Nung pagdating ng misis ko kasi dito, inalalayan ko muna siya, sinamahan ko siya lahat-lahat ng mga papel. Medyo mahirapan ka kasi dito kapag bago ka, pag walang aalalay sa iyo lalo na sa mga documents. Dahil itong lugar na ito mga kabayan ay priority talaga nila yung Danish at Greenlandic na language. Pangatlo lang yung English.
Kaya yung mga trabaho dito sa office, kahit mataas yung pinag-aralan mo sa atin, kahit saan ka pa nag-aral mga kabayan, kapag hindi ka marunong magsalita ng Danish at Greenlandic, ay hindi ka pwedeng magtrabaho. Maliban na lang kung pinag-aralan mo talaga yung language nila dito. Kaya nga yung iba dito ay nagsusubok na mag-aral ng mga Danish at Greenlandic. Yung iba naman ay nakapagtrabaho na din sa hospital dahil nga nag-aral sila ng lingwahe dito. Magdadalawang taon na pala ako dito pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapagsalita at hindi ako makaintindi ng lingwahe nila. Hindi kagaya nung nasa Saudi Arabia ako, kahit isang buwan pa lang ako doon ay marunong akong magsalita at umintindi. Dito kasi ang hirap ng lingwahe nila dahil mayroon silang sariling alphabet at pronunciation. Kaya kung gusto mo dito mga kabayan na maging biyasa ka, ay kinakailangan mo talagang mag-enroll sa Danish at Greenlandic School. Pero may mga trabaho naman dito mga kabayan na hindi mo na kailangang magsalita talaga ng Greenlandic o Danish dahil mayroon naman dito na iba na marunong mag-English. Gaya ko sa construction ay yung ibang tao naman ay nakakapag-English naman at nakakapag-usap naman kami. Hindi kagaya talaga gaya ng mga hospital, yung may mga communication mga kabayan ay kailangan mo talagang matuto ng lingwahe nila. Siguro mga kabayan, pagdadami na talaga yung tao dito, kung maghihigpit man sila, ay kinakailangan na siguro ay magkaroon ka ng basic na pagsasalita ng Danish o Greenlandic. Sa ngayon ay hindi pa naman nila pinatutupad yung ganun dahil sa ibang lugar, pag dumadami na kasi yung mga tao, ay pinatutupad na talaga nila yung majority na makapagsalita ka ng lingwahe nila. Medyo may kalayuan nga itong grocery store na nirecommend sa amin ng aking kilala kung saan kami mag-a-apply. Pero kayang-kaya lang naman siya lakarin mga kabayan. Dahil sa temperature ay hindi naman siya sobrang lamig at hindi naman siya sobrang init. Kaya okay lang na maglakad dahil nga hindi ka naman masobrang mapagod. Kung napapansin niyo dito sa lugar na ito ay matataas na yung building pero hindi naman siya gaanong kataas pero ito na yung pinakamataas dito sa Greenland. Yan yung mga modern na ginagawa namin dito dahil yung mga bahay talaga dito yung mga mabababa lang na mga bungalow type at makukulay. Sa ngayon kasi yung Greenland ay nagpaparami sila ng bahay katulad nitong mga concrete house na mga kabayan. Pero yung labas niyan ay mayroon na siyang mga kahoy at mga insulation sa gitna para hindi makapasok yung lamig. Kung napapansin nyo, yung ating nadadaanan ay wala na talagang masyadong snow, kundi kukunti na lang yung naiwan. Yung kalsada natin, ang linis siya tingnan pag wala siyang snow. Pero yung gitnang bahagi nitong Greenland mga kabayan, yung 80% ay hindi talaga natutunaw yung mga yelo, kundi mananatili siya. Kaya kahit summer dito ay malamig pa rin sa buong panahon at hindi pwede mga kabayan na hindi ka mag-jacket dito dahil mararamdaman mo talaga yung lamig dito sa Greenland kahit summer. At ito na nga mga kabayan, nakarating na tayo dito sa isa sa supermarket o grocery store na nirecommend sa atin ng kakilala natin na pwede daw nating applyan para sa aking misis. Yung sa taas niya mga kabayan, yun yung mga apartment dito. At itong sa baba, yan yung grocery store. Tara mga kabayan, papasukin natin itong grocery store para makita nyo din kung gaano kalaki at kung ano yung mga tinda dito sa loob. Hindi naman siya kalakihan mga kabayan. Kung sa atin, ito yung tinatawag na mini mart. Meron siyang mga prutas dito, may mga karne na din dito gaya ng manok, baka, baboy, at may mga gulay na din na binibinta. Kung ano yung binibinta doon sa malaking supermarket mga kabayan, ganon din dito pero hindi lang siya karamihan. Madalas nakikita ko dito yung mga trabante ay nag-aarin sila dito ng mga stock. Nilalagyan nila yung mga kulang, nag-i-inventory sila at minsan ay nagkakasya din sila dito dahil nga meron din silang bikiri dito sa loob. Hindi naman siya gaano kalaki dito at sa tingin ko hindi naman siya masyadong busy dahil nga yung area na to ay medyo nasa dulo na siya. Hindi gaya doon talaga sa city ay medyo busy dahil doon lahat pumupunta yung mga tao. Kaya dito mga kabayan, sa mga kakilala ko ay halos nagtatanong-tanong ako dito kung mayroong bakante. Kasi nga kung saan yung may bakante ay pwede nang trabahoan ng aking misis. Sa ngayon kasi ay naghahanap pa siya ngayon ng matrabahoan niya at pwedeng mapasukan niya. Kung ano yung mauna, yun yung tatrabahoan niya mga kabayan.
At ito na nga ay nakalabas na kami dito sa supermarket na pinasukan namin. Sa ngayon ay maglalakad-lakad na naman kami dito palabas at pauwi na kami mga kabayan sa aming bahay dahil nga medyo napagod na din kami dito. Pero hindi kami pinawisan dahil nga sa panahon dito ay malamig talaga sa buong panahon at bihirang-bihira ka lang dito papawisan. Siguro papawisan ka dito pagpapasok ka ng gym dahil mainit naman sa loob ng gym dahil may heater sila. Siguro bukas mga kabayan ay babalik kami dito at sasamahan ko siya at hahanapin namin yung tao na ni-refer sa amin na pwede naming pasahan dito at applyan. Para naman mga kabayan, kung mayroong bakante ay tatawagan lang siya. Wala namang problema dito kahit saan siya mag-apply o magtrabaho dahil nga wala naman siyang kontrata. Anytime ay pwede siya makapagtrabaho kahit ilang company mga kabayan at kahit ilang oras kung kaya mo. Pero dito ay okay na mga kabayan kahit isa lang yung trabaho niya ay hindi naman kinakailangan talagang mag-double job ng aking misis dahil nandito naman ako. Sabi ko nga sa kanya mga kabayan, okay lang naman kahit hindi siya magtrabaho dahil kayang-kaya naman kami mabuhay sa aking sahod kahit hindi naman gaano kalakihan. Pero ang sabi niya kasi ay nasasayangan siya sa panahon at birang-bira lang kasi yung opportunity na nandito na siya ay magtrabaho na rin siya dahil nga nabuboard na din siya sa loob ng bahay pag wala siyang ginagawa. At plano din kasi namin mga kabayan pag makaipon kami dito ay may bala kaming dalhin yung mga anak namin dito. Sa ngayon ay hindi pa namin pwedeng dalhin dahil nag-iipon pa kami ng panggastos dahil hindi naman kadali mga kabayan, ganun kadali dito ang mapunta mo talaga yung pamilya dahil gagastos ka dito ng malaking pera bago mo sila madala dito. Siyempre isaalang-alang mo talaga yung klima, yung lugar, yung kultura dito at yung lingwahe kung makapag-adjust ba yung anak mo. Sa ngayon mga kabayan ay sobrang miss na nga namin yung mga anak namin pero sa ngayon ay wala pa kaming magawa dahil kailangan pa naming mag-ipon at itong ginagawa namin ay kailangan naming magsakripisyo at magtiis. Balang araw ay magkakasama na din kami. Hindi din kasi maganda sa mga anak pag lumalaki na wala kayo dahil iba talaga mag-alaga yung tunay na magulang. Itong lugar na to kasi mga kabayan sa sobrang tahimik, napaka-peaceful ay hindi mo talaga maiwasan ang malungkot at ma-homesick lalo na kapag malayo yung mga mahal mo sa buhay. Kaya yung buhay namin talaga dito ay trabaho, tulog, pahinga dito sa panahon ng rest day. At hindi ka naman pwede ditong gumala sa ibang lugar dahil nga kinakailangan mo talagang sumakay ng barko, eroplano o helicopter dahil sa lugar na to ay walang nagdudugtong na kalsada papunta sa kabilang bayan. Kaya pag gusto mo ng ganung buhay mga kabayan, trabaho lang, tulog at walang makikialam sa'yo, wala kang maririnig na kung ano-ano, maganda dito sa Greenland. Lalo na pagkasama mo ang iyong pamilya, makaiisipin mo mga kabayan na hindi ka na uuwi kapag umiiwas ka sa mga ganung mga bagay. Pero ako mga kabayan, lagi kong namimiss yung Pilipinas dahil yung puso ko ay sa Pilipinas pa rin dahil nga doon nga tayo lumaki. Bago nga kami uuwi ng bahay mga kabayan ay dumaan muna kami ng aking misis sa supermarket at bumili kami ng biscuit at nagpapainit kami dito na tirik yung araw dahil sobrang sarap sa pakiramdam. Okay mga kabayan, hanggang dito na lang yung aking video. Maraming salamat po sa laging panonood. Huwag nyo naman po kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel. Maraming salamat and God bless po.